Well, anyway, isang pirma na lang from accounting, and alam naman natin, Marlon, that Cheloy's signature will depend kung na-clear ba siya sa motor pool. Baka kasi, Marlon, na-assignan ng government car, na ibalik ba? Motor pool, sa properties, meron ba siyang laptop na ibinalik? Tapos sa kung saan-saan pa, security, yung mga gate pass. Tapos ito yung accounting, meron ka bang liquidation, ay meron ka bang cash advance, at kung ano-ano pa no, na related sa pera. Kapag yung lahat na yan, pirmado, cleared, wala nang dapat problema ang Secretary General. Bakit hindi tanungin yung ano, kung na-clear ba siya doon sa small committee report? Ha? Kung na-clear ba ang isang Saldico? Kung sino-sino miyembro ng small committee? At kung sino ba talaga ang naging dahilan kung bakit naging blanco ang ilang provision o ang ilang budget sa BICAM? Diba? Hindi kasi ano yun, Lon, hindi siya items for the clearance certificate. Yan nga ang worry na ipinaglalaban ni Representative Elizad Fernando ng Kamanggagawa Party List. Because once you are given the clearance, pwede mo nang gamitin ngayon yung clearance na yan at sabihin na, they cannot hold me accountable for something. Eto, cleared ako. Ganun eh. Kaya nilalabanan, kaya kinukontra. Kaya lang isang pirma na lang, Marlon eh. Ibig sabihin, magpo-progress yan. Maki-clear ang Zaldico, asahan ho ninyo yan. Base naman sa sinasabi ni Marcos. Pag nangyari yan, talagang magagalit ng tao at hindi mo na masisisi ang taong bayan na sabihin nila na buwagin na ang Kongreso. Speaking of kick out, Marlon, grabe ha. Congratulations kay Atty. Vic sa kanyang napakahusay na pagpapaliwanag na ang destabilizers at tunay na destabilizer ng bansa ay ang korupsyon. Wala sa listahan, wala sa pangalan, nasa korupsyon ang tunay na destabilizer. Di ba? Ibig sabihin, pagbagsak ng ekonomiya, kasalanan ng destabilizer. Yung pagbagsak natin, pag-ibang karote natin sa stock market, kasalanan pa rin ng destabilizer. Di ba kasalanan ng gobyerno yun? Di ba? Alam mo, Marlon, maaari mong matanggap yung mga baby steps mistakes ng gobyerno ni Marcos noong 2022 nakakasimula. Sige, hanggang 2023 nangangapa kasi mukha naman talagang ob-ob ka eh. O sige, hanggang 2023 nagkakamali ka. Siguro magiging acceptable sa tao yun kung merong pag-amin na may pagkakamali. Acceptance? Oo. Kaya lang, Marlon, yung grabe yung dumudugo na yung bunganga mo tapos nakikita na ng maraming tao, ang sasabihin mo, ay hindi po dugo ito, laway ito. Yung talagang hanggang sa dulo magsisinungaling ka, tapos wala kang inaming pagkakamali, lahat nakanguso, nakaturo sa iba. Kanina bago tayo nag-live, nag-press briefing ang isang Marcos. Aba, alam mo, saan niya sinisisi yung pagbagsak ng ekonomiya? Sa climate change. Hindi ko naman bangag ka. Di sa lahat po ng bansa nakakaranas ng climate change. Di sana lahat ng bansa bagsak at bangkarote ang kanilang ekonomiya. Alam mo, Marlon, ang nakakatakot dito ha, the numbers will always talk, di ba? Di ba? Yan ang laging sinasabi. Ang hindi mo pwedeng dayain, numero. Yung ang mga trust rate na yan, Marlon, yung hindi nga siya maipantay kay VP Sara because you can only manipulate numbers a certain amount para maging malapit pa rin doon sa makatotohanan realistic na number. Ang COMELEC, Marlon, tatandaan natin, yung even the pandaraya, you have to have a certain gap, numbers, nag-gap, para pwede mong mahabol na dinaya mo o dinagdagan mo. Hindi yung pwedeng ang laki-laki ng gap ninyo. Biglang hindi pwede. May certain formula. Now that the numbers and the economic numbers are talking, it speaks volumes of how excuse the term, how fucked up our country is. Yeah. We're doomed. Wala tayong foreign direct investments, Marlon. And then ang kasama mo kahapon sa iyong Oplan, ano ba yun? Oplan Alisbaha? Ano ba yun? Meron siyang bagong Oplan, Marlon, that will solve 60% of the flooding issues of the of the country. Hindi na pala kailangan ng flood control, Marlon. Sa Oplan lang pala, pwede na. Itong administrasyon to, no? 3 taong ka na sa pwesto. Mag-4 na taong ka na. Hanggang ngayon, puro ka pa rin plano. Hanggang ngayon, wala ka pa rin aksyon. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong kinakasuhan. At dun sa press ko niya kanina, mistulang inabsuelto niya ang pinsan niyang si Martin Romualdez, gayon din si Saldico at iba pang kongresista. Maigi ilang tiraso lang ang nakapagtanong na ilang mamahayag lang ang pinayagang pinahintulutan magtanong. Sa kabila nagantay sila na matagal 9:30 daw ang announcement ng press con niya. Tinanong si Marcos Jr. kung bakit hindi pa nakakansela ang pasaporte ng Saldico. Ang sagot niya, hindi raw siya abogado o darating daw tayo sa ganyan. Tinanong din siya bakit kalimitan sa mga binanggit niya
na kinakasuhan ay walang mga kongresista at kung pwede bang makasuhan din ang isang Martin Romualdez. Ang sabi niya, sa ngayon, hindi pa, pero hindi niya alam, baka sa susunod, pwede. So ngayon pa lang, siya na mismo ang nagsasabi, siya na mismo ang nagbibigay absuelto na walang kasalanan daw ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez kung paano sinabutay at kung paano ginahasa nila pastangan ang kaban ng bayan. Uy, nakakatakot yan because this now solidifies the claims of Representative Eli San Fernando Marlon where he is saying na isang pirma na lang ho ang naghihintay para mabigyan at ma-issuehan ng House of Representative ng accountability and property clearance si Zaldico. Isang pirma na lang. At ang isang pirmang yon Marlon, ay di umano nasa accounting. And after accounting, we all know that the House Secretary, who happens to be Sheloy Garafil, na bata ni House Secretary, Secretary General. Secretary General. Oh, Secretary General. Siya kasi yung mag-clear siya. Who happens to be the bata of Bongbong or Lisa. Because never siya natanggal sa pwesto Siya ay laging nalilipat from LTFRB to PCO to MECO to now SecGen. Yung hindi kagaya ng well anyway, isang pirma na lang from accounting and alam naman natin Marlon that Sheloy's signature will depend kung na-clear ba siya sa motor pool. Baka kasi Marlon, na-assignan ng government car, na ibalik ba? Motor pool, sa properties, meron ba siyang laptop na ibinalik? Tapos sa kung saan-saan pa, security, yung mga gate pass. Tapos ito yung accounting, meron ka bang liquidation, ay meron ka bang cash advance? At kung ano-ano pa na related sa pera. Kapag yung lahat na yan, pirmado, cleared, wala nang dapat problema ang Secretary General. Ma'am, bakit hindi tanungin yung kung na-clear ba siya doon sa small committee report? Kung na-clear ba ang isang Zaldico? Kung sino-sino miyembro ng small committee? At kung sino ba talaga ang naging dahilan kung bakit naging blanco ang ilang provision o ang ilang budget sa BICAM? Diba? Hindi kasi yun, Lon. Hindi siya items for the clearance certificate. Yan nga ang worry na ipinaglalaban ni Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Because once you are given the clearance, pwede mo nang gamitin ngayon yung clearance na yan at sabihin na, they cannot hold me accountable for something. Eto, cleared ako. Ganun Kaya nilalabanan, kaya kinukontra. Kaya lang isang pirma na lang, Marlon Ibig sabihin, magpo-progress yan. Maki-clear ang Zaldico, asahan ho ninyo yan. Base naman sa sinasabi ni Marcos. Pag nangyari yan, talagang magagalit ng tao at hindi mo na masisisi ang taong bayan na sabihin nila na buwagin na ang Kongreso. Masyado ng pambababoy ang ginawa nila. Masyado ginagawa nila. Kahit nga hindi na muna buwagin, sunugin na muna yung opisina nung mga kurakot dyan. Di ba? Nakakalungkot naman. Kahit hindi mo sunugin yung opisina nila, itong mga taong to, buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno. Susunugin sa yung nga Marlon, hindi sila tinatamaan ng hiya, ng konsensya. And you have to remember kagabi Marlon napabalita na merong nagwakas ng kanyang buhay. District engineer ba siya? Or officer ng DPWH, no? Oo. Nasaan yun? Batas PH. Kasi parang binraking din ni Atty. Vic kagabi naman sa interview niya sa sa One News, yung sa totoo lang. Binasa niya yung report na eto Senior official siya ng DPWH Sorsogon First District Engineering Office. Ano yan? Maaring siya ay, kung hindi man siya suspect or kung hindi man siya yung talagang nagnakaw, maaring may alam at siya ay pinipressure na huwag magsalita. Diba? Maraming ganun maraming ganyang issue na kagaya ng meron na issue ngayon si Guteza na itong engineer na to Marlon couldn't take it anymore na kailangan niyang kunin yung sarili niyang buhay. Iba to yung pababanguhin mo itong mga taong mababaho, umaalingasaw ang pagiging magnanakaw. Tapos hindi ka tama ka, posible, na ako, isasabit nyo, ako lang idedemanda nyo, samantalang mas malaki ang komisyon nyo at mas malaki ang nakurakot nyo, tapos ako lang ang didiin nyo, ako lang ang ipakukulong nyo, tapos kayo hayahay pa rin ang buhay nyo. Di ba? Tapos nasaan yung mga alipores ni Zaldico? Meron bang katotohanan na kasama niya ngayon kung saan siya nagtatago? Sa ibang bansa? And how can these two kolokoys now afford to sustain their lifestyle there? Di ba? Kasama ba ang pamilya o sila lang? Dapat yan ang malaman. At yan ang gusto malaman ng taong bayan. Yan dapat ang nire-report ng isang Marcos Mangag Jr.
Kaya lang Marlon, sino ba? Anong damage control ang ginagawa ng Office of the President para humarap siya sa tao ngayon at sabihin, here are some partial accomplishments of what I have been doing over the past months. Bakit? Anong damage control? Ano ba ang paparating na ano dito? Natatakot ka ba sa 3-day peace rally? Anong gusto mong sabihin? Na meron kami dapat amor sa'yo dahil meron kang oplan kontra baha na ang sinasabi mo linis kanal ang kailangan gawin para 60% ng baha issue sa kabuuan ng bansa ay mawala? Bakit tayo nagpanakaw ng bilyong halagas dyan sa DPWH flood control kung tapat mo linis ko lang pala ang solusyon? Diba? Hanggang ngayon, hindi nila nararamdaman yung sinisigaw ng taong bayan. Hanggang ngayon, talagang ayaw nilang pakinggan yung kahilingan ng sambayan ng Pilipino na ang kailangan natin ngayon at ang hinahanap natin ngayon ay may makulong, may mapanagot mula sa prinsipyo ng accountability. Marlon, malapit na nga sanang mapakulong ang isang manibonoan. Anong ginawa? Pinalusot ng immigration, pinalipad ng Taiwan, and from Taiwan, for all we know, nandun na di umano sa US at pinapagamot daw ang asawa. Bibigyan nyo pa kami ng ikakukonsensya, isinangkalan mo pa yung asawa mo? Diba? Ano, ginamit mo yung asawa mo para hindi ka namin birahin ng todo? Ako pa naniniwala ako na hindi lang kay Saldico, hindi lang kay Paul, Mark, yung tao ni Saldico, di ba? At John hindi Paul. Lang sa mag-asawang si John Paul, at hindi lang sa mag-asawang manibonoan ang lalabas ng bansa o tatakas yung mga pananagutan nila, kundi marami pang tatakas, marami pang lilipad pa abroad dahil hanggang ngayon patumpik-tumpik at talagang halos pinapabayaan sila o baka nga gobyerno pa nag-advise sa kanila na sige na umalis na kayo. Para ang madiin na lang rito ay yung mga kontratista at hindi yung mga government officials na katulad ni Saldico, katulad ng isang Secretary Manibonoan. Ako wala akong nakikita, Marlon, na magiging accountable na talagang big fish na hinihiling ng marami. Yung palapu-lapu, yung mga ganyan, wala. Siguro hanggang tilapia, bangus, yan meron, tilapia, bangus. Pero yung from lapu-lapu to the butandings, Marlon, wala yan. Wala. Sarap na yan. Pangit, no? Hindi nila malililang ang tao, Pam. Dahil alam ng tao na itong mga kontratistang ito ay barya lang sa komisyon na nakuha nila. Dahil meron pang mas malaking nangungumisyon at meron pang mas malaking nagtongpats at meron pang mas malaking kinurakot kumpara sa kanila. At sino-sino yun? Yun yung mga kongresista na proponent ng multibilyong pisong halaga ng flood control projects. Darating, isa sa mga araw na to, Marlon, darating ang oras na iiyak ang Marcos. Iiyak yan. Iiyak. At pagdating ng 2026, yung mga taong akala niya kakampi niya, kakalas. Kakalas yan, Marlon. We have to remember, you do the math. Ilang days, ilang months after, while we're into the 2026, 2027 declaration na Marlon ulit. Yan ng, ng mga gustong tumakbo bilang mga public servants, ha? At we all know that Marcos is going down the drain. Out the window. Diba? Out the window, wala. And the only way to make it out there is to be with the Duterte. Sige, sabihin na natin, may chunk ang ibang kulay. It's either you go green or you go somewhere else. If you take the risk of being on the side of somewhere else, take the risk. Ang boxing ring ng somewhere else between the green ay nasa COMELEC, nasa election. Nasa May, ano nga ba? May 12, May 10, May 12. Yeah. So, yan. Konting-konting panahon na lang to, di ba? At mag-2028 na. Papasok na ho ang taong 2026. Mahaba yun yung taon na yun. 12 months po yun, yung 2026. At marami pang mangyayari kung aabutin pa ang Marcos administration. Pero pagpasok ho ng 2026, ilang buwan lang ho ang summer. Pagtungtong na ng June na yan, muling sisilin ang administrasyong ito dahil sa baha. At dito pa rin mararamdaman na patuloy na bumibigay at patuloy na nasisira yung mga ipinagawa nilang substandard at ghost project na flood control. But Marlon, take note, meron nga tayong tinatawag na climate change. Baka nga sa summer tag-ulan eh. Because of the climate change. Kaya wag kang makakasiguro na this summer, maglilinis ka ng kanal dahil dyan sa Oplan kontrabaha mo. Isawsaw ka namin sa kanal na ang gigigil na kanal. Paglilinis na yon, yung pagte-dredging na yon, salamat at ginagawa nyo na ngayon yan. Di ba? Pero ang talagang hinahanap po ng tao, yung may mapakulong kayo. At kung yung mga napakulong na yon, sila yung mga nakinabang at nagnakaw sa multibilyong piso na pondo para sa flood control. Hanggat wala kayong pinapakulong na Saldico, na Martin Romualdez at iba pang DPWH official, hindi nyo mapapaglilang
ang sambayan ng Pilipino, kahit anong pagtatakip pa at kahit anong panlililan pa ang ipalabas niyong istorya o naratibo dahil para hong 20 pesos na per kilo ng bigas yan na sisingilin at sisingilin at sisingilin ang isang Marcos Jr. Mumultuhin at mumultuhin ka niyan. Kagaya ng multo niya, Marlon, for hair follicle drug test. Mismo. Yung kanina yung president report niya na, di ba? Ang laki pa yung ano niya, yung background niya, di ba? Ang hinahanap ng president report, hindi ho ano, yung backdrop, di ba? Hindi ho yung ano, ang hinahanap ng president report, yung report ng hair follicle drug test, yung resulta noon. At ito yung multo, di ba kalimitan pa yung multo, ano? Lumalabas lang yan sa ating gabi. Lumalabas lang yan pag malalim ng gabi. Etong multo sa anomalya at pag nanakaw nyo sa kaban ng bayan, lumalabas ito 24/7, minuto, segundo, at hindi lamang po ito sa hating gabi o gabi, kundi ultimo sa umaga at tanghali, sisingilin kayo ng sambayan ng Pilipino at talagang mumultuhin kayo sa katarantaduhan nyo. Marlon, yung bang multo at magnanakaw magkapatid? Because like a thief in the night, like the ghost in the night. O, di ba? Sa gabi lang sila eh. Alam mo, Pam, naniniwala yung multo may kanya-kanyang karakter eh. Pero ito yung multo ka na, kawatan ka pa. Ito yung magnanakaw ng multo, di ba? Kasi merong multo na, multo rin ba ang manananggal? Pakicorrect ako. Merong multo na si Casper, the friendly ghost, di ba? Merong multo na white lady. Pero ang halimaw ba multo? Yun nga, ang halimaw ba? Multo, bakit pa? Kasi yung manananggal, mga elemento yan, di ba? Halimaw to. Ito halimaw to. At yung multo na yan, yung multo pa lang sa Ghost Project, multo yun. Pero ito pa, ang taong bayan ang nagmumulto sa kanila. Minumulto sila na sambayan ng Pilipino dahil sa kapabayaan nila at pagiging garapal nila, sa pagiging gahaman nila. Hindi nga natin alam kung yung sa, parang ano, si Marlon parang hinahabol ng mga nila Manny, na maniningil. Alam mo yung meron naman silang Marlon, meron silang kapasidad na magbayad sa mga naniningil sa kanila dahil sila I can afford. When you say you can afford to give back to your maniningil, yung sambayan ng Pilipino, yung pagiging able to afford mo is because presidente ka, you have all the resources na kumilos para sa iyo para makapagbayad sa mga naniningil. Bakit di mo magawa? Kasi ang thinking niya, ako ang pinakamataas, ako ang nasa tuktok, ako ang may hawak ng lahat ng resources, akin lahat 'yan. Diba? Akin lahat 'yan. At alam mo ano thinking ng isang Marcos Jr., ng isang Lisa Araneta Marcos, saka ng isang Martin Romualdez? Ang thinking niya, napakabobo ng taong bayan. Napakatanga ng taong bayan. Ganyan ang tingin nila ngayon sa sambayan ng Pilipino. Na kahit binagyo, nilindol ang Cebu, probinsya ng Cebu, nandun sila sa Davao. Kala nila mapaglililangan nila ang taong bayan. Hindi nila alam, kahit paikot-ikotin nila ang kanilang naratibo, kahit pagbalik-balik ta rin pa nila ang kanilang storya, babalik at babalik tayo sa equation, sa tunay na istorya na sino ang nasa likod at sino ang nagnakaw, sino nakinabang, at dapat itong mga sinong ito, sila yung mapakulong, sila yung maparusahan, at kung hanggat maaari, kahit tagi-tagi isang kutos lang sa taong bayan, malaking bagay na yun. Ako nga, manipis na kurot, Marlon eh. Imaginein mo yung ano nahihimay mo dun sa papalasak niyang physical na pangangatawan. And when you say, Marlon, na ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong tanga, huwag mo naman kaming itulad sa'yo. Kami ay mga simpleng mamamayang Pilipino, but we are the thinking class. Diba? Kami nga, napaupo ka nga namin na, pasinungalingan nga namin na, na malinis ang pamilya mo, na wala kayong ninakaw nung dekadang taon, diba? Na hindi kayo kinamuhian. Alam mo bakit ganyan mentalidad ng mga yan, Pam? Mga elitista eh. At tingin nila sa taong bayan, bigyan mo lang ng pera, oo na yan, babaw na yan. Ano ginawa nila noong nakarang eleksyon? Hindi ba pera ng taong bayan yung ginamit nilang pansuhol sa mga botante? Pinanggisa, no? Sa personal nilang pera yung pinamimigay nila. Pero ang tao matalino na. Ang tao hindi lang matalino ngayon at hindi lang nagpapakabobo, kundi aminin nyo sa hindi, kayo nasa palasyo ng Malacanang, galit na ho ang sambayan ng Pilipino at aminin nyo sa hindi, natataranta na kayo, naliligalig na kayo dahil sa nalalapit na 3 araw na pagtitipon ng sambayan ng Pilipino para isigaw nila ang kanilang disgusto at kanilang frustrasyon at galit sa kapabayaan at kawalangyaan ng Administrasyong Marcos. Marlon, itong pinakita ni Marcos ngayon na nagkaroon siya ng President's Report, no? Yung binigay niya yung datos, kung ano yung mga mileage ng mga nagagawa na nila. This is not Bongbong Marcos. You have to remember, because Bongbong Marcos sa HQ, ng BBM HQ, is still the same Bongbong Marcos na presidente ngayon. Tingnan nyo, nasa campaign mode pa rin sila. And even their tactics and their strategies is still using the formula na deflect, defend, deny, may isa pa. Deflect, deny, and whatever. Nandun pa rin sila sa formula na yon.
presidente ka na. Hindi sila umalis at hindi sila nakawala sa formula ng isang propagandista. Propagandista tayo back then because mabahong klase itong principal at kailangan mong pabanguhin sa harap ng maraming tao. So napabango, binuhusan ng kung ano-anong mga pabango yan, di ba? He is still the same BBM sa HQ at sa Malacanang ngayon. What do I mean ha? It is not very Bongbong Marcos na siya ang nagpipresenta ng mga datos para sabihin na may alam siya. Wala akong alam ang Bongbong Marcos. Bongbong Marcos uupo yan sa isang table at sila Atty. Vic, yung mga ibang tao ang magpipresenta ng plano ng datos. Lilitaw ka na lang, magrereklamo ka pa na masyadong puno ang calendar mo. Lilitaw ka na lang, hindi mo pa magawa na kusa kang magising ng oras na yun. Diba? Marlon, you have to remember, nasa libro ng Kingmaker ha, tumatawag ang opisina ni Biden pa nun ha, nung presidente, nagnanalo siya, para i-congratulate siya. Hindi ka matawagan. Kinailangan pang tumawag sa landline at sa security mo. At dahil hindi sila makapasok sa kwarto mo at ang nakakaistorbo lang sa'yo sa direct line mo, si Atty. Vic, kinailangan ka pang gisingin ni Atty. Vic para sabihin, hoy, bumangon ka dyan, tatawag ang White House. Yeah. Ha? And this is not very Bongbong na nagpipresenta siya ng number. Siya ang pinipresentahan. Yung kwento mo, yan yung that's very Bongbong. Yung hindi yung magising, nasa kwarto lang, nagkukulong lang sa kwarto. Hindi nagtatrabaho at spoon feeding. Huwag nating kalimutan yung pictorial, very recent, sa ASEAN leaders. Nasaan siya? Nandun ka na eh, Marlon. Tulog ka sa pansitan, lekat ka. Diba? Nandun ka na sa venue, nandun ka na sa okasyon, magpipicture na lang. Nasaan ka? Natai ka pa? Sinumpong pa yung sikmura mo? Di ba? Hindi na effective na 4 days ni Pamela na naging formula namin. Hindi na effective po ngayon. Hinahanap ng tao ngayon, AKG. Alam nyo kano yung AKG? Action, kilos, at gawa. Nyeta. Deny, deflect. Oo nga, kanina ko pa nire-recall eh. Nakaano sa atin yun eh. Deny, deflect. Deny. Deflect. Bostago. Ano ba yun? Binanggit din ni Atty. Vic yun eh, sa vlog niya eh. Anyway, wala. Hanggang ngayon, nasa campaign mode pa rin itong administrasyon ito na hindi na po. At ang kilos, gawa at aksyon ay nanap. Kailangan mo rito yung pananagutan, yung accountability at hindi tayo makokontento nang ipakukulong lamang nila ay mga kontratista. Kundi itong mga kontratistang ito, sigurado tayo 100, 1,001% na may mga kasabwat silang kongresista, na silang mga proponent ng proyekto at may mga kasabwat silang opisyales sa Malacanang at administrasyon ni Marcos. Hoy, tigilan nyo kami dyan sa tsaka yung Marlon, yung mga campaign mode nila na wala nga ho kayo na panalong kandidato nyo sa PFP. Tapos campaign mode pa rin kayo as if you won because you are Marcos. Hindi Hindi. Dapat nare-realize nyo yung campaign mode nyo. Di ba, nakita nyo sa video, Pam? Talagang wala nang pumapansin sa kanya, no? Lumalapit na siya sa tao. Dati talagang kung insecure pa siya dahil yung tao talagang sumusugod sa kanya para lang makamayan siya at mabati, magpa-selfie sa kanya. Pero ngayon, Pam, talagang paglapit na halos, walang dumaan na parang wala silang nakita na Marcos Jr. Ibig sabihin, kulang na lang, duruin, murahin ka at pagsisigawan ka na inutil ka, Marcos. Inutil ka. So Marlon, dito sa sinabi mong presentation, wherein binigyan na niya ng sintensya na inosente ang isang Martin Romualdez at ang maaring maging ganun din yung kay Zaldico na maging inosente rin sa kanyang pagtingin ha. Bakit? Ganun na lang ang lakas ng buhos at effort para naman ilagay sa panganib at ilagay sa pananakot ang Gutesa para mag-recant ng kanyang una ng sinumpaang salaysay noong nakaraang lumabas ito sa Blue Ribbon Committee hearing. Because Marlon even I know yung politics natin kay Aimee, hindi tayo medyo pasok sa politika niya. Kasi kahapon sabi niya na it is likely to happen tomorrow na mag-recant ang mga witness dahil si Gutesa ay tinutukan ewan natin kung anong tutok tinutukan, binantayan, ginwardyahan, tinutukan ng kung ano, hindi natin alam na pati pamilya tinakot. Hawak ang pamilya. Hawak ang pamilya. Honestly, last week ko pa naririnig yan. May kakwentuhan ako na mukhang nakuha na ng administrasyon si Gutesa. Ang sagot ko nga, sana pala inampun na lang siya o pinupkop o ang nagbigay ng security sa kanya, yung Iglesia ni Cristo. Pero we'll see, tingnan natin yung katotohanan doon sa sinabi ni Aimee Mangga Marcos. No? We'll see. I was going that. Obserba natin yung magiging demeanor ng isang Gutesa bukas. Sakaling ang bumaliktad siya sa kanyang testimonya. Ang gusto ko kasi i-explain, Marlon, it was also Aimee Marcos, kahit bakla-bakla yung paraan ng kanyang pag-expose or
pagba-blind item, nangyayari naman. Because it was also Amy Marcos, nung sinabi niya na ang magiging ombudsman si Boying. Di ba? Siya rin yung nag-expose yan. And I think, para humarap siya sa media at sabihin na, ganito ang mangyayari and all, merong truth to that. However, dinibang kaagad siya ni Ping Lacson. Kasi birthday pala ng lola ninyo. Ang sabi ni Ping Lacson, dahil birthday niya, hindi ko na lang siya papatulan kahit guni-guni lang yung mga sinabi niya. Kasi, ito yung nakikita kong strategy naman nila Ping, Marlon. Now that it has been exposed, magre-recalibrate yan. Magre-recalibrate yan just to make Amy Marcos appear na fake news. Tama. Feeling ko, di ba? Kaya yun ang sinabi niya, kaya ganun niya sinagot na guni-guni lang ni Amy yan. Magre-recalibrate. And ito pa ang ano natin. Ito pa bantayan nyo. Heads up to sa mga katetet kay Ebon na hindi malayong mangyari. Binanggit din kanina ni Marcos Jr., yung isang Congressman Eric Yap, na naging appropriations chairman ng since 2019 hanggang 2022. Si Congressman Eric Yap, pinangalanan din kasama sa binanggit na pangalan na personalidad ni Yusek Bernardo ba? Tama. No, ni Gutesa. Ni Gutesa, okay. Basta binanggit siya sa pangalan and dapat kasama rin siya sa inimbestigahan. Hindi malayo na kung napabaliktad nila ang Gutesa, hindi rin malayo na mapabaliktad din nila ang isang Congressman Eric Yap at ang gagawin nito, ang ibibigay na script sa kanya ay para siraan naman si Congressman Pulong Duterte. Yan po ang bantayan natin at ang tabayanan natin. Kasi si Eric Yap yung pinakapasok doon sa term na gusto nilang ipasok sa naratibo nila, which was the term of PRRD as president from 2019 to 2022, di ba? Ang tawag dito, second termer lang pala tong sila Yap. Akala ko since 16. Hindi, kasi ACT-CIS congressman siya noon, party list. Ngayon, tama ba, bandang Ilocos, bandang North, Benguet. Okay. Naging regular congressman na siya sa isang probinsya sa North. Nung nakaraan, congressman siya through ACT-CIS party list. Okay. Then I think gano'n na kasi kung nag-apro pala siya, maaring pakantahin ito. 'Di ba Marlon, sa karaoke nga, sa mga karaoke nga 'di ba, may mga napapakantakan dahil merong liquid courage, 'di ba? Or yung peer pressure, peer pressure or dahil pinakausapan ka ng boss mo, Christmas party na naghiling ang CEO na Marlon, kanta ka naman kahit walang good. Kaya maraming rason para mapakanta ang isang Eric Yap. But we're not saying na meron siyang ikakanta. But what we are telling here is merong mga ganong sitwasyon na makakakanta ka kasi pinipilit kang kumanta. At kung ano yung lyrics ng kakantahin mo o title ng song na kakantahin mo, hindi natin alam. Yun ang surprise. Huwag niyong kalimutan na itong kantan to para maibalik uli nila ang naratibo na may kasalanan sa flood control project ay ang Duterte. Kasi Committee on Appropriations Chairman ang Congressman Eric Yap nung panahon ni PRRD. Given na idamay lang, ibalik uli natin yung multo ng kalokohan nila. Isungal-ngal uli natin sa kanila yung tunay na issue ngayon na nabuko at napondohan yan dahil sa 2025 BICAM anomaly. At tatandaan nyo tong kantang to kay Chong. Naipasok ko tayo. Akala ko nga yun ang i-spill mo kanina kaya natawa ko. Tong kantang to kay Chong. Pwede sa yung mga kantang yan, maaring kay Chang yan. Sino ba ang Chong at Chang ng Pilipinas ngayon, di ba? Yung presidente at yung kanyang unang ginang. Sino ang pinoprotektahan? Ayaw na nila, gusto na nilang itagain at ipahintuin sa pagkakapangalan kay Martin Romualdez. Hininto na nilang makatawid from Aguado to Malacanang, Marlon. Dahil ang pinoprotektahan si Chong at si Chang. Yan, ayaw nilang masangkot si Chong at si Chang. Na magiging instrumento na naman nila rito, yung mainstream media. Kaya po tayo, mga katetet kay Ebon, huwag po natin bibitawan ang isyong ito at patuloy po tayong maging matapang, patuloy tayong maging maisug at patuloy tayong maging mulat at huwag po tayong mapapagod na iparating ang tunay na sitwasyon, ang tunay na pangyayari at tunay na naratibo na dapat sundin at pakinggan ng taong bayan. At itong kantang tong pakitong dito. Si Elisa. Elisa, magla-lunch na Marlon, masarap sanang kumain ng crabs, no? Kaya lang napakamahal din kasi talaga. Okay. Lunchtime guys, maraming salamat sa pagtambay ninyo sa amin kahit nakakainit ng ulo ang mga issue At sana hindi totoo na napabaliktad nila si Gutesa. Kasi pag nangyari pa rin yan, lalo lamang darami ang magagalit na kasundan. Meron akong senaryo sa utak ko Marlon. Sige, it is likely that Gutesa said yes to whoever, sabihin na natin yung nananakot sa kanya, sinabing
ito ang tono mo, ito ang kanta mo, at ito ang sasabihin mo. Ang sinabi ng isang Gutesa, yes sir. Pero pagharap sa national camera, national TV, ako po ay tinakot. Ako, yung magsasabi siya ng totoo. Nakalimutan ko lang may ganyang insidente pa yung mga nakamonitor dito, yung inabot yung Nida Blanca case, na biglang yung dapat na supposed na testigo, biglang nagsasalita sa media. Ultimo media nagulat. Na nirecount na yung may ganyang insidente. Hindi malayo yan. Nasolve ba yung issue na yan ni Nida Blanca? Unsolve, alam ko. Unsolve. Natural. Tapos yung asawa niya? Yun ang na-clear? Ang lumilip. Pero hindi ko alam pa. Hindi ako ganun, Marlon. Kasi yung tapang ni Gutesa nung una siyang lumabas, ang hirap bawiin nun, Marlon. Ang hirap bawiin nun. Sisirain mo, ano yun, Marlon? Gigibain mo doon yung unit mo na Marines. Yun ang giba. Sa mga politiko, sa mga negosyante, na natatakot pa rin ngayon o tinatakot ng administrasyon ito. Maniwala kayo sa hindi na kaya natataranta ngayon ng administrasyon kasi papalubog na ho ang barko nila. Maniwala kayo sa hindi at pag nagpagamit kayo sa administrasyong ito para mapagtakpan ang tunay na katotohanan, ilang taon lang ho yan, matatapos din ang pagiging sukdulang kasamaan ng gobyerno ito. At pag nabalik ang mundo, tingnan natin, makakabalik pa ba kayo? Dahil yung mga ginagawa nila ngayon, nakamarka na ho yan, nakaukit at nakatato na yan sa utak at damdamin ng taong bayan. Ako naniniwala akong may mga nagpapagamit pa, Marlon, because kahapon nga dyan sa Oplan kontrabahan na yan, alam mo, beside Marcos was MVP and Ramon Ang. At alam mo yung si Marcos nakakahiya. Siya yung merong pera na nagpapalibre. Alam mo yung ganun na ibinigay niya yung bigat ng programang Oplan kontrabahan na yan dun sa dalawang private citizens, MVP and Ramon Ang. Sabihin na natin mga pilantropo yan. Pero gobyerno kayo eh. Republika ng Pilipinas, Marlon. Gobyerno. Ikaw ang may resources. Tapos ang sinabi niya, mabuti na lang nandito yung mga kaibigan natin na may kapasidad na magsagawa ng tulong para dito. Ano ka bilang gobyerno? Ano kapalit? Ano kapalit? Yun lang. At yun hindi naman ng pabor itong mga oligarkong to. Sino na naman ang masasakripisyo? Sino na naman ang kawawa rito? Di ba? Parang yan yung mga kabahayan sa kabundukan, Marlon eh. You see the overview of the sceneries. Pero at the expense of those people na nandun sa kapatagan, kasi hodang mabaha sila o malindol sila, pero kayo ligtas dyan sa taas. You turn a blind eye but you only see yung eye level ninyo. Hindi ninyo tinitignan yung mga nilubog ninyo sa ilalim. Di ba? Ganun eh. Alam niyo yung pilik mata. Di ba? Ang lapit-lapit na sa mata natin. Pero hindi natin nakikita. Yan ang ginagawa ng isang Marcos Jr. Kitang-kita na ang lapit na sa tungki ng kanyang ilong, nasa paningin na niya, na at sambayan ng Pilipino nang nahihirapan. Nasa paningin na niya na mga kaalyado niya ang nagnakaw at tunay na dahilan at pati siya mismo. Kasalanan niya yung pinirma niya, yung pinakakurat na pambansang budget. Pero pilit niya itong hindi tinitingnan at tinititigan. Parang si Martin Romualdez, wala nang nakikita sa baba. Ang laki ng tiyan eh. Ang laki ng tiyan. Ano ba babae yung sinasabi mo na wala nakikita? Eh, yung sinasabi ko, Marlon, hindi niya nakikita. Pero kung yung babang yon hindi na niya nakikita, hirap pa niyang mahawakan. Hirap pa niyang mahawakan kasi asan yun? Kakalkalin pa niya sa ilalim, itutupi pa niya yung mga bilbil niya sa ilalim, di ba? Ay, nako. Pero this is the better sounding high nako kasi tumatawa pa tayo ha. Yes, pero bukas titignan natin kung mahaba ang hearing bukas, Marlon ha. They have the whole day tomorrow. Anong oras yun? Time yung hearing mag-start 9:10. So dapat maaga tayo, no? Yes. And try natin i-restream. Yes, kaya itong vlog na to ay para sa inyo. Yung kantang kay Chong at kay Chang, pag-aaralan namin ni Marlon yan. Marlon, sa Christmas party ng Third Floor Studio Live, Marlon, kakanta ka. Ako, si PH. Ayun, si PH. Imbitahan natin si PH, kakanta. Mangangain daw yun. Meron pa kayong hindi kilalang ito nakita naman na ng social media to. Ang isang attorney Vic Rodriguez ay manganganta. Manganganta. Magaling na singer po ang isang attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat po sa sa pinayagan ninyo kaming makasalo kayo ngayong lunch. Marlon, mag-lunch ka na rin. Maraming